we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso. Uni na ang Balitang Bicolandia. Hatod mi ang pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan. Mahatod din mga baretang mayo nin pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City. Sa ngaran ni Kate de Lovieres, ako po si Jessica Kalinog. Presyo kan kada sako nin bagas sa merkado publiko kan syudad nin Naga naglangkaw nin haros 100 hanggang 250 pesos. Farm gate price kan paroy nagtetener na halangkaw na rason man subuot sa pagmahal kan presyo kan bagas. Si Chris Novello para sa report. Patingi-tingi o kilo-kilo na sa nangunyan ang binabakal na bagas ni Joan Besa. Kung dati nakakabakal subot siya nin 25 kilos o kabahang sako nin bagas, alaga din huli sa mahal na presyo kainingon yan, kaya pakilo-kilo na sanaan sa iyang pagbakal. Sa budget po kaya sir, hindi na nagkakasya yung for araw kaini na tawag na ito, mahalo na ang mga barakal. Pati ang bagas. Sa monitoring kaya kan Market Enterprise and Promotions Office o MEPO, luminangkaw nin haros 100 to 250 pesos ang presyo kan kada sako nin bagas na nababakal sa merkado publiko. Nagakawat naman ngunyan sa 47 hasta 60 pesos kada kilo ang presyo kan bagas o may katampad na 2 hasta 3 pesos na aumento sa kada kilo sa regular milled, well-milled as in branded na bagas. Susog sa retailer na si Arnold, inianagin resulta kan mahal na bakal ninda sa saindang supplier. Imbis na si puhunan mo mga halimbawa 100k, mabibiti na ang mga purchase mo, dikit na sa nata, si presyo kang bagas ngunyan, nalangkaw na itong ang puhunan. Sigon sa Department of Agriculture, mantinido man ngunyan ang farm gate price kan paroy na nagakawat sa 18 pesos per kilo sa fresh, mantang 23 pesos per kilo naman sa dry. Nanotaran subot ang siring na presyo kan paroy bulan ning Agosto o sarong bulan antes si paluwas ni Presidente Bongbong Marcos ang Executive Order No. 39. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Gusikan pirang paraoma sa 20 ektarya nin umahan sa San Fernando, Camarines Sur, apektado subuot kan pabugsubugsong pag-uran kan mga nakaaging semana. Abiso kan Municipal Agriculture Office nganing maibitaran ang siring na pangyayari sa tuyang aramon sa report na ini. Tulong aldaw na subuot na pigbabalad ni Danelli kan Barangay Grijalvo, San Fernando ang pinakala nindang paroy. Alagad kasuudma kan bigla na buminagsak an uran asin dai initulos na takupan nin trapal. Kaya ngunyan, isusuway na muna nindaan mga alang ng paroy sa kaibabalad liwat ang mga nabasang porsyon. Pag araw kaya nabasa, pag dai mo tulos siya na ibalad ka agad, nangingitim na siya, tapos iba na ang amoy. Pero pag nakuan siya na bilad ka agad, meron pa din kasi yung milling recovery niya, iba na. Sarong ektarya sa 3 ektaryang umahanin da Tatay Ricardo kan Barangay del Pilar, analubog subuot sa baha nin huli sa paburubugsong uran kan nakaagi. Nanagin rason man kan pagsupay kan tubig sa haraning salog asin makaabot man sa saindang umahan. Kayaan piglalaoman na labisan ribong sako nin paroy na magugusing unyang cropping season. Na inaan nin nasa 200 na sako makalihis 2 aldaw malubog sa baha an hababang parte kan umahan. Maning naani, pero dahil na kayang kakanukan tao sa nabarong na lugi ta, paano ganito? Kundi na pagkinabangan pa man, kan manok, kan itik, pato. Dayman direktang pigtamaan in Bagyoan Camarines Sur, alagad tuyong may dagos-dagos asin makusog na uran. Minaso pa'y subuot ang tubig sa Bicol River Basin sa may boundary kan San Fernando, Milaor. Kaya sa datos kan San Fernando Municipal Agriculture's Office, nasa 20 ektarya nin umahan ang naapektaran kaini. Ito sa ilang mga aniyon, nagkaigwa ng paglatch o paghapla. Ini, mataon ning kabawasan sa indang production, mababa man ang kalidad kan sa indang paroy. At igong pating nababad sa tubig, sa laboy, sa iba man dahil naghapla lang.
Dayman subuot gayong apektado kaini ang produksyon sa nasa 1,600 hectares na rice area kan Banwaan. Tuyong huring kwarto kan taon, kung sain panahon manintig uran, piga-antisipara ng mangyayari ang siring na sitwasyon. Ang nabiso kan Mau San Fernando, amay nang magtaranom ang mga paraoma para sa masunod na cropping season, nganing day naman abutan nintig uran. Perming mag-file nin crop insurance asin maggamit nin makinarya, nganing mapadali man ang paggusi. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mobile vehicle registration asin renewal ginibo sa Banwaanin Calabanga, Camarines Sur. Aktibidad obhetong mabawasan ang mga nagpasong rehistro asin derehistradong mga bihikulo. Ang detalye sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris? Jessica, susog sa Land Transportation Office o LTO sa kada taon 2 milyon na vehicle registration ang na-expire o napapaso na mautman mabawasan kanahen sa paagi ng pagkondusir ni mobile vehicle registration o pagrani sa mga motorista sa serbisyo kan opisina. Dai pa sana nahahaloy kan mabakal ni Winifredo ang sayang second-hand na motorsiklo. Dakulang bagay subot ini sa iya, hurtain ang pigagamit ko mas service pasiring sa trabaho. Alagad aminado ining dai pa ini rehistrado. Dahil kababakal mi pamalangani sir, kaya ngunya mi pilang mapaparehistro. Ang service na motor ni Winifredo ang saro sa nasubuot sa labi 8.5 million na motorsiklo na kung dai rehistrado, pasoan mga rehistro. Kabang asubot ini kan haros nasa 16 to 17 milyon na numero kan mga motorsiklo sa bilog na nasyon. Katakod ka ini, nga na mabawasan na numero kan mga bihikulong paso asin dai parehistrado. Iniranina kan Land Transportation Office ang renewal asin pagpaparehistro sa mga ini sa paagi kan Mobile Vehicle Renewal and Registration. Bawas po yan, siguradong bawas yan. Takong gabus kami digdi sa Region 5 o even sa nationwide, gabus kami maggibukang outreach na yan, matatabangan. Kaya imbes na number 1, magpanagasinda, magastos pasinda, gasolina, pagkakan, oras. So, iyan ang sa mga purpose na maidulok ang programa. Apera kan renewal, maaprobit sa naman kan mga motorista ang makina kaipuang rekisito sa pagpaparehistro, siring kan emission asin insurance. Jessica, nagpatandid man ang ahensya sa mga motorista na gagamit nin expired na vehicle registration na pwedeng ma-impound ang sa inda mga behikulo asin ang penalidad na maabot sa 10,000 pesos. Jessica. Jos Mabalos, Chris. Mobile library sa Naga City, padagos na nagtataong serbisyo sa mga estudyante sa syudad. Uyaan report. Sa laog din sarong bulan, nag-aabot sa 300 na mga estudyante ang nagiging bisita ni Emma sa library na inikan Pacol Elementary School. Big books, storybooks, asin libro dapit sa science and discovery ang haros pirming pigbabasa kan mga kaakian digdi. Ang mga aki po kaya talagang nag-crave man sinda para sa libro since rural ini. Dahil pagabos na may mga gadget. Diba? Didikit pa, talagang dakol man talaga nang gagamit kang libro. Kadakol subuot na mga aki ang interesadong magbasa. Alagad mayo nin librong babasahon o kaya mayo nin masusublian kaini. Kaya kan nakaaging taon, pinuunan kan Naga City LGU sa tabang kan pamilya ni depuntong senador asin Education Secretary Raul Roco, ang Raul Roco Mobile Living Library. Kung saan ang library na mismo, daraan mga libro ang naglilibot sa 27 mga barangay kan syudad. Mas lalo na si mga tatao nga, sabi ko nga ni sa bago, si mga mahilig magbasa, tsaka si mga at least si mga day tatao magbasa, naiinganyo din sinda sa pag nakakahiling sinda na mga kaibanan nila, nagbabarasa man. Ngunya na aldaw, ang Pacol Elementary School ang sa indang tigbisita. Saro sa mga excited na nagporbar ka ini, ang 7 anyos asin grade 2 student na si Gian. Nasa Pidras Platas, maganda ang ibong adarnada. Tanganing po matibay po magbasa. Pinsusunod-sunod ko po. By schedule ang pagbisita kan mobile library sa mga eskwelahan. Alagad naglalauman ang manhamiento kan Pacol Elementary School na mapadakol pa ang mga aldaw kan pagbisita kaini sa sainda. Mga 1990s, meron talagang mobile library. Mas malaki siya, hindi siya van, parang bus siya. Pero nahinto sila, di ba ma'am, nahinto. Pero, and then we are very thankful na giraray ini, na igwada. And then nag-enjoy talaga ang aki kasi
iba ang senaryo, van na may buhok sa loob. May mga program sa mga maestra para sa mga aki. And then igwa kaming library. Igwa kaming na may library na kung saan kung bakante na ang oras kan aki na duman sinda, na duman talagang nagbabasa. Ang bulan ni Nobyembre, iuman ang bulan nin pagbasa o ang National Reading Month. Alagad ang pigtutulod kan Raul Roco Mobile Living Library. Uro aldaw, tauanin importansya asin tutukan man ang pagbasa. Ninhulita sa pagkanood na magbasa. Minapuon man ang pag-intindi kan mga kaakian sa man iba-iba pang mga kaaraman. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mayo na ninbuhay kan madukayan kan mga parasira ang sarong lalaki mantang nagpapataw-pataw sa kadagatang sakop kan Barangay Buena Vista, Legazpi City. Huring nahiling subuot na buhay ang biktima kasuudma mantang naglalakaw asin nagtambay sa may baybayon. Mayo man nahiling nalugad sa lawas kan biktima kaya blanko pa ang mga otoridad kung aksidente ining nalamos o tinuyong ginadan. Nagsayuman naman ang pamilya kaini sa isairarom pa sa autopsy ang bangkay. Sa ibong kaini mapadagos man giraray ang investigasyon kan mga otoridad sa nasambitan ng insidente. Kung may mga residente man po naman na nakareparo pa itong atabon na ito o banggi pa na may nahilingan, may aram po naman sa sirkumstansya ka ito, yaon po diyan Legazpi City Police Station para tawaran man kami diretso kilinaw. Halangkaw na heat index sa mga probinsya sa Bicol Region na matean ngunya na semana. Pag-asa nagpagiramdom sa mga pwedeng maging epekto kan mainit na temperatura. Uya ang report ni Rosie Nieva. Poon ka Nobyembre 5 hasta sa mga nagsunod na aldaw, namatean sa pilang parte kan Bicol Region ang 42 to 44 degrees Celsius na heat index. Sigon sa Pag-asa Catanduanes, iguanin impact ang nangyayaring transition kan panahon gikan sa easterlies pasiring sa northeast monsoon. Asin kung magdagos-dagos subuot ang halangkaw na heat index, posible ining makaapekto sa mga water supply, mga irigasyon asin sa mismong salud kan publiko. Kaya pagirumdum kan Pag-asa na pirming mag-ingat asin mag-inom nin tubig, nganing malikayan ang anuman na helang. Posible po kitang magkulang kitubig, Sir Ray, dahil po inadequate pa rin po. Although may mga pag-urang kitang namamati, below normal po ang tubig na hari sa uran na nare-receive niya to digdi sa probinsya. Kaya dapat igwa kita ng mga precautionary measures. Nairehistro man ang 44 degrees Celsius na heat index sa Banuaan kan Daet Camarines Norte kasuudma, hasta ngunya na aldaw asin posibleng maglangkaw pa subuot ninginin hasta sa 45 degrees Celsius sa aga. Kaya pangapudan kan Pag-asa sa publiko. Kung daiman kinakaipuhan, day na muna magluwas nin harong. So ngayon, namomonitor natin, may mga pag-ulan at the same time, ang heat index natin tumataas dahil nga gawa ng tinatawag nating existing at continuous pa rin yung impact ng El Nino phenomenon sa ating lugar. Sigon sa Pag-asa, hasta sa namamatean pa kanasyon ng El Nino, iniman na nagiging rason kan paglangkaw kan temperatura sa Bicol at siniba pang lugar sa nasyon. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, mas maaliwalas na panahon ang malalauman sa dakulang parte kanasyon ngunyang weekend. Sigon sa Pag-asa, nagtitinir na mayong nahihiling na raot nin panahon o nabibilog na cloud cluster sa laog kan Philippine Area of Responsibility. Padagos man na nagdadanay ngunyan ang easterlies, alagad posible pa ang localized thunderstorms sa hapon o banggi. Posible ang maluluya asin warak-warak na pag-uuran sa pirang parte kan o pirang lugar kan Luzon, siring man sa Visayas. Alagad may makukusog na pag-uran sa Mindanao, partikular sa Davao Region asin Soc-Sargen.
Mapadagos iyan hasta sa Banggi, kaya doble ingat po mga kapuso. Ang mga nangyaring kasulo kan mga nag-aging taon ang saro sa mga pigihiling na rason kan pagbagsak kan parte kan kisame sa Naga City People's Mall kan nakaaging aldaw na Domingo, Nobyembre 5. Basado ini sa pag-inspeksyon kan City Engineer's Office kung saan nasa choking stage na ang characteristics kan nagbagsak na mga debris. Nakatalaan man na halion kan opisina ang mga ini asin malaag na sa naninet para masaluan mga debris en kasong mautrupa ang kaparehong insidente. Inisubuot ang nahihiling na solusyon kan opisina mantang naghahanap nin pondo para maribayan na ang mga konkretong may nanutarang mga gatak. Pinara man kan opisina ang paghandal kan publiko dapit sa structural integrity kan merkado publiko kan syudad. May itang problema sa structural integrity kang sa tuyang building. Talagang it will still withstand maski magkaugak itang earthquake. Kaya pa siya. Nagbisita ang presidente kan Timor-Leste na si Dr. Jose Ramos Horta sa GMA Network Incorporated. Maugmaman siyang sinabat kan GMA executives. Uya ang report. Journalist, freedom fighter, Nobel Peace Prize winner. Yan ang presidente kan Timor-Leste na si Dr. Jose Ramos Horta na nagbisita sa GMA Network. Pigsabat siya kan mga opisyal kan GMA sa pangingenot ni GMA Network Incorporated, Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon. We deeply admire your strong commitment not just to democracy but also to journalism. In GMA, we believe that the media are holders of public trust, which is so delicate and crucial for democracy and freedom to flourish in the country. 1996 kan itaw kay Ramos Horta sin kay Bishop Carlos Bello ang Nobel Peace Prize huli sa indang espuerso na matuninong na magbutas ang dating East Timor sa Indonesia. From your experience in working for a just and peaceful solution to the conflict in East Timor. Pigpasalamatan ni President Ramos Horta ang pagbistong pigtaw sa iya kan GMA. Pigtawang duon niya man ang pagkakapareho kan Timor-Leste asin kan Pilipinas. Parehong katolikong nasyon, parehong pigsakop, naglaban asin nakaguno ning katalingkasan. The greatest respect for Filipinos. Sometimes I joke with American and Chinese friends. They fight each other all the time. Who is going to rule the world? I say, well, while you people are fighting, one day we all wake up and the Filipinos are the ones ruling the world. Filipinos are everywhere. Presente man sa pagtiripon sinda GMA EVP and Chief Financial Officer Felipe Yalong, Senior Vice President Annette Gozon Valdez, SVP and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor Amoroso, SVP and Head of Entertainment Group Lilibeth Razonable, as in VP and Head of Corporate Affairs and Communications Angel Javier Cruz. Matabang man subuot ang GMA sa pagbabariwas din tamang impormasyon dapit sa Timor-Leste asin sa kampanya kaining ipabisto ang pinakahoven na demokrasya sa Asia. In GMA, we have a tagline called Serbisyong Totoo or Genuine Service. This means you can count on us to provide information the public needs to know without spins, without bias. Mahampang man si Ramos Horta kay Presidente Bongbong Marcos sa Malacanang. With this visit, I hope President Marcos Jr. will visit Timor-Leste. Then we look at the before, during, and after his visit, how to upgrade the relationship. Antabayanan ang one-on-one interview ni GMA Integrated News Pillar Vicky Morales kay Ramos Horta. Ini si Don Jimenez, Balitang Picolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Posibleng pagmahalpakan presyo kan sugok, mantang paparanian Pasko, piga-antisiparan kan pirang paratsenda sa Naga City People's Mall. Paliwanag kan Department of Agriculture sa trend na ini, sa tuyang aramon sa report na ini. May nakaschedule liwat na baking o laboratory ang third-year BSIT Food Trade student na si Eunice. Sugok ang saro sa main ingredients ninda sa baking kaya permi man siyang laog ka Naga City People's Mall. Alagad na risan niya daa na nagmamahal na ang kada pidaso ka ini. Ang pinakadakulang sukol kan sugok pati ang kaipuhan ninda sa kada recipe. Mabigat siya sa bulsa, buti na lang po at by group naman po kami. Nagihiro sa 7.50 hasta 10 pesos ang kada pidaso kan pigpapabakal ngunya na sugok sa mga tindahan sa merkado publiko sa siyudad ni Naga. Sigon kay Regine, posibleng magdagos-dagos na ang siring kaining presyuhan o maglangkaw pangani hasta sa bulan ni Disyembre o kaya Enero, siring ka nangyari ka na kaaging taon. Sobrang mahal. Actually lately, last year, inabot ng 12 pesos ang egg hanggang January. Pero ngayon, parang sagad-agad kasi by November pa lang, aabot na agad ng 10 ang itlog. Basta da ang maglaog ang bare months, dyan naman minapoon ang paglangkaw kan presyo kan sugok. Sa monitoring kan Department of Agriculture Bicol, poon Oktubre 31 hasta sa presente, 8 pesos ang average price kan sugok sa gabos na probinsya sa rehiyon. Mas mataas siya compared before na dati 6 or 6.50 dahil ngunyan na palipot ang panahon, medyo nagpabawas din yung egg production ng mga manok pag-araw kaning panahon. Taon-taon arog subuot kay ni ang nangyayari. Asin pigsasabayan man kan halangkaw na demand din huli naman sa pagluto nin mga kakanon na nagagamit nin sugok, siring na sana kan pag-bake nin cakes asin paggibo nin leche flan. Kaya laoma naman subuot na sa mga masunod na simana, padagos pang malangkaw ang presyo kan sugok. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Duwang miyembro kan rebeldeng grupo sa San Fernando, Masbate ang napasakamot kan mga otoridad makalihis serbihanin mandamiento di aresto kan pinagsarong puwersa kan PNP as in Philippine Army. Naaatubang ang mga ini sa kasong multiple attempted murder. Padagos man ang pangapudan kan 9th Infantry Division kan Philippine Army sa mga miyembro kan makawalang grupo na magbalik loob na sa gobyerno para magbagong buhay asin diin naman malaag sa komplikadong sitwasyon. Mientras tanto, arestado man ang pigkokonsiderar como municipal most wanted person sa San Andres, Catanduanes sa ginibong operasyon kan mga otoridad sa San Rafael, Bulacan. Naaresto ang sospek sa lindong kan mandamiento de aresto para sa 2 counts kan sexual assault in relation to RA 7610 o an anti-child abuse law as in attempted rape na may kabilogang piyansa na nasa 600,000 pesos. Sa ngunya, nasa kustudiya na kan mga otoridad ang sospek para sa maninigong disposisyon. Irido ang duwang rider, makalihis magsalpukan ang duwang motorsiklo sa Maharlika Highway kan Barangay Dagit, Labo, Camarines Norte. Tulos man na nagresponde ang mga personahe kan MDRRMO Labo asin idinalagan sa ospital ang mga imbueltong rider. Sa ngunya, nagpapadagos pa ang investigasyon nganing maaraman ang rason kan aksidente. Nagpagirumduman ang mga otoridad sa publiko, urog na sa mga motorista na pirming mag-ingat ang nganing malikayan ang mga siring na aksidente. Labi 2.26 milyong Pinoy na mayong trabaho na ikurit kan Philippine Statistics Authority kan Setyembre 2023. Kakulangan sa kapasidad, skills asin kompetisyon pero subuot sa mga nagiging angat sa mga naghahanap ng trabaho. Uya ang report ni Chris Novelo. Alas 6 pasananin agad nasa opisina na kang Naga City Metro Peso si Julie Relioso kan San Jose, Camarines Sur. Bit-bitan sa iyang resume asin pasaporte. Nagbabakasakali ini na may bakanteng trabaho abroad na pwede niyang applyan. Haros 3 taon man subot siyang mayong trabaho asin mas piliun subot niya magtrabaho abroad kaysa sa Pilipinas. Dakula po ang sahod sa overseas. Tsaka dikit lang po ang requirement na hinahagad. Kung pagbabasehan ng Labor Force Survey kan Philippine Statistics Authority o PSA, saro si Julie sa labi 2.26 milyon na Pilipinong mayong trabaho kan Setyembre 2023, edad 15 anyos pa itaas. Masalang ka manini kung ikukumpara sa 2.21 milyong Pilipino na mayong trabaho sa kaparehong survey kan nakaaging bulan na Agosto. Sa datos kan Metro Peso, minaabot sa bota 50 kada aldaw. Ang napapasiring siya sa intang opisina nga na magpa-refer sa anuman ang bakanteng trabaho. Ang kakulangan sa skills, kapasidad asin kompetisyon, ang pera subot sa angat kan pirang aplikante. Bagyan, may kompetisyon.
ito ang number one na atubangon ninda upon application o sa paghanap trabaho dahil bako lang siya ang naghahanap trabaho, nag-a-apply. Sa ibong kaini andaman subot ang opisina natabangan ng mga aplikante urog na pagabot sa job facilitation, job matching asin coaching, nganing masyertong igong mahanap na trabaho ang mga ini. Kay baran si Carlo Abunita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Marian Rivera may bagong dance challenge sa TikTok. Mantang tibay ni Kylie Padilla sa pag-arte sa Black Rider, kinabiliban kan netizens. Uyan report. Nagpaluwas na naman si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera nin bagong dance challenge. Sa iyang TikTok All Out na pigbayli ni Marian, ang remix kan Shakalaka asin Hey Mickey. Syempre ang sa iyang fans napabili basin liwat na pigre-request ang 2023 version kan Marimar. Pigharasman ni David Licauco ang sa iyang impressive basketball skills sa Instagram. Sa iyang video, may hiling ang pambansang Ginoo na nagtitraining sa court, mantang pigbibida ang sa iyang basketball moves, kaibanan ng personal coach na si Nicolo Emmanuel Chua. Marurumduman na pinagbidahan ni David ang natatapos pa sa ng special limited series na maging sino ka man. Kinabiliban kan mga paradalan ang naging performance ni Kylie Padilla sa full action series na Black Rider. Ipinahiling kaya ni Kylie ang tibay niya sa pag-arte como Bernice kan laugon kan grupo ni Lucas ang sa indang harong ni Elias nga ning gadanon. Positibo ang naging reaction kan netizens alaga dakol ang namundo sa amay na pagkawara kan karakter ni Kylie sa Black Rider. Madadala ng Black Rider Burubanggi tuyong 8 PM sa GMA Telebabad. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 45 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na bareta hali sa manibaybang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nag-antabay, magin sa mga kapuso niyato abroad. Minhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin iyan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Sa ngaran ni Kate De Lovieres, ako po si Jessica Kalinog. Happy weekend mga kapuso! Kami, ang GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahewas na pagserbi sa nasyon.